Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo. Mga kababayan, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong banat ni Atty. Rowena Guanzon dito po sa mga epal at plastic na mga politiko umano, mga kababayan. Lalong-lalo po nung nakaraang Santo Niño, 'di ba? Yung Santo Niño Festival sa Cebu, mga kababayan. Dito po sinabi ni Atty. Guanzon na itong mga tao na ito ay buti daw po ay hindi sinapak ng Santo Niño, mga kababayan. Komentuhan po natin at ibalik tanaw po natin, mga kababayan. Umpisahan na po natin. I'm not a diva. No, now the Americans are no longer. But at the time when I was there, the Americans were still there. So I still worship in both Catholic Church and the Protestant churches and born again churches. So it's very important that our government leaders have fear of God. To lead the right way and to be in the right path. Kasi yung mga yan, sisimba-simba lang mga yan, pakitang tao. Dahil hawak-hawak nung Santo Niño, di ba nakakahiya yan? Yes. O ako mahihiya talaga ako sa inyo. Sayaw-sayaw nyo yung Santo Niño. Buti na lang, hindi kayo sinapak ng Santo Niño. Nung nagka-disaster doon sa Cebu, wala kayo doon. Kami, kahit paano, yung grupo namin doon, na-discarrel pa nga yung bus namin, jeep na nagdadala ng pagkain. Kahit paano kami mga Bisaya, ambag-ambag kami pera para padalan, pati mga OFW. Kahit paano, sila, saan ba kayo nag-ayuda doon? Tapos, sayaw-sayaw kayo, Santo Niño. Kahilas ba? So, Cebuano pa, hilasa, oy. Ano mo sabihin nun? Ano kayo? Hilas. Hilas ba? No, now the Americans are no longer. But at the time when I was there, the Americans were still there. So Yan, totoo po yung mga tambay. Buti na lang po, hindi po sila sinapak ng Santo Niño. Ayon po. Mga plastic po mga tambay. Nasamantalang po nung disaster, lindol, bagyo, pagbaha, ay wala po ang mga pagmumuka ng mga tao na yan na mga nagsasayaw. Lalo-lalo po sa pangunguna ng Risa Hontiveros. Pero Atty. Guanzon, nahandun naman po doon po sa pagbubukas ng kanilang museo o museum para po sa mga addictus. Nahandun din po siya, mga kabayan. At ito pa po yung isa. Hindi lang naman siya, mga kabayan. Ito pa isa. Mga kabayan, kilala nyo po ito. Una na ako. Yan po mga kabayan. Di ba? Nahandun din po yan. Sa Sinulog, mga kabayan. Ang Aquino, mga kabayan. Nakita nyo po. Ang mga dilaw. Ang mga pink. Katulad po ng suot ko ngayon. Pink, mga kabayan. Nakikita nyo po. Pagka po ganyan mga event na hindi po kailangan ng gastos at pagtulong, makikita mo po ang mga pagmumuka ng mga tao na yan. Pero pagdating na po ng kalamidad, mga kabayan, at kailangan pong tumulong, hindi po mapagkikita. Ayon po kay Atty. Rowena Guanzon, hindi mo mapagkikita ang mga pagmumuka ng mga tao na yan. Dahil totoo naman po yan. Napakarami na po na disaster na nangyari po sa ating bansa na mahigit 3 taon. Hindi po ba? Hindi mo sila napagkikita sa mga lindol. Wala. Pero pagka sa ganyang mga okasyon, masasaya at nagsasayaw pa, mga kabayan. Nagsasayaw pa! Hindi po ba nagsasayaw pa, mga kabayan? Di ba? Kaya nga po nakita nyo po kaepalan ng mga taong ito. Kaya nga yung sinasabi na Atty. Guanzon nagsasayaw pa, hindi na nahiya sa Santo Niño. Samantalang napakaraming pinagdaanan ng Cebu, hindi mo na nakakita. Tapos sasayaw-sayaw ka pa. Hindi ba?
Ibang klase mga kabayan, no? Samantalang itong mga ito, ang mga sinusuportahan at ang pinagtatrabaho ng mga taong ito. You know? Ang sinusuportahan ay nasa kaliwa umano. At yung mga may bisyo pa, yung mga bisyo ang sinusuportahan ito, lalong-lalo po ang mga addictus umano. Hindi kaya? Pero humahawak po ng Santo Niño. Ibang klase at sinasayaw pa. Ibang klase. Napakahirap po, mga bayan, tanggapin din bilang po isang taxpayer. Ang humahawak po ng Santo Niño at nagsasayaw pa ay may issue po ng isang damukal na korupsyon umano. Hindi kaya? Lalong-lalo po ang kanyang mga allocable at insertion na bilyon-bilyon na hindi pa nasisilip at naimbestigahan kung tama ba ang mga pera na mga insertion at yung sinasabing allocable sa kanyang opisina. Hindi po ba? At may issue pa ng PhilHealth yan. At may issue pa yan na nagbabayad ng sinasabing tanim testigo umano. Ayon po yan kay alias Rene. Mga kababayan, ibang klase po. Ibang klase ang napagkikita natin. Si Aquino, si Bam, si Hontiveros, dahil po kailangan magpabango, dahil nababalitaan natin tatakbo. Yan po ba ang magugustuhan nating mga politiko? Mga epal na walang maipagmamalaki, walang achievement. Ano po ba malaking achievement? Napakatagal na po mga politiko. Umunlad po ba't umasenso ang ating bansa sa kanila? Ang lumalakas lang po sa kanila, hindi po ang ating bansa, hindi po ang ekonomiya ng ating bansa. Ang lumalakas po sa kanila at dumarami ay ang mga addictus umano at ang mga makakaliwa umano ay lumalakas. Hindi kaya, mga kabayan? Yan po ang kaepalan po ng mga taong ito ayon po kay Atty. Rowena Guanzon. Mga plastic daw po umano. At buti na lang ay hindi po pinagsasapak at pinagsisipa ng Santo Niño, mga kababayan, ang mga taong ito. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang komento po ni Atty. Rowena Guanzon sa mga plastic at epal, mga kababayan. Mapagkikita mo lang pagkaganyan. Pero po sa pangangailangan at kailangan tulungan ng mga Pilipino, dahil sila po ay sinasabing naglilingkod daw po sa bayan. Pero sa pangangailangan ng mga Pilipino at meron naman po silang sapat at kayang tumulong dahil nababalitaan natin na bilyon-bilyon pala at napakaraming korupsyon at kayang maglabas ng mga ninakaw nila umano, pero hindi po nila gagawin yan, mga kababayan, dahil nga po mga sakim sila umano sa pera at kapangyarihan. Hindi kaya. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po at sa mga nagbibigay po ng inyong komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Shena, Balance Vision TV, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga biyaya at ingatan po kayo lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At syempre po mga kabayan, God bless po sa inyo at ingat-ingat po kayo palagi syempre po at syempre yung pagtitiis ay kailangan po nating magtiis mga kabayan at hindi naman po sila forever sa mga posisyon nila. At darating din po na sila naman po ang kakalusin ng proseso at tamang batas. Hindi po bendalo at hindi break the law. Lalong-lalo po pagka po nakabalik ang isang Duterte sa Malacanang.
maiimbestigahan po ang mga hayop na yan umano sa mga pinagagawa po nila. Ingat-ingat po mga tambay. Maraming salamat po. Bye-bye.